Guys, nag-e-echo ba? Nasa loob tayo ng shower room. Sabi kasi sa internet, pag maliligo ka ng malamig na tubig sa umaga, tataas ang energy level mo. Lalakas ang immune system. Mas mabilis ang recovery period. So, alamin natin, totoo ba ang sinasabi sa internet? Maligo ng malamig? Totoo ba o torture siya? Dr. J po, isang internist and cardiologist. Video number 17 sa ating 365 Journey to Health. So, hi guys! Pagligo ng malamig na tubig sa umaga. So, ano ang inyong take doon? Ano ang inyong comment? Sino sa inyo ang naliligo ng malamig na tubig bago pumasok sa trabaho o sa eskwela? Taas ang kamay. Sino naman sa inyo ang naliligo ng mainit na tubig? Hindi kaya, hindi po pwede ito ang malamig. Grabe ang lamig ngayon. Ngayon pang January. So, paki-comment po doon sa ating section sa baba kung ano ba ang preferred ninyo sa umaga, malamig na tubig o mainit na tubig pag naliligo. So, Dr. J po, ang inyong internist and cardiologist. So, bago tayong manginig sa ating pinag-uusapan, magsasabi ako sa inyo ng 3 clinical studies na related. So, hindi pala ito marites. Totoo pala ito na pwedeng maligo ng cold water. And nakapanood na rin ako ng video sa YouTube na nag-i-immerse sila, di ba? Nagbababad sila sa malamig na tubig. Kung sa Pilipinas, nagbababad tayo sa mainit na tubig sa hot spring, sa Los Baños. Sa ibang bansa naman, nagbababad sila sa cold water. Nag-i-immerse sila sa cold water. Ano ba ang connect ng cold water sa pagiging energetic, sa immune system? So, yun ang pag-uusapan natin. So, bago tayo manginig dyan, pag-usapan natin yung mga studies na available. At isa sa mga nakita natin ay yung the Netherlands Immune System Study. So, Netherlands yan. May winter dyan. No? Pero, nag-try sila ng study na maligo ng malamig sa umaga. So, yung trial, ang pangalan ng trial is The Effect of Cold Shower on Health and Work. So, a randomized controlled trial. Randomized pa. So, ang total na na-enroll nila is 3,000 people. So, ang dami nun, ha? Ang dami nun na maliligo ng malamig. For 30 days. So, take note, isang buwan. So, ang gagawin nila, yung 3,000 yan, actually, ito yung pinaka-biggest study ng cold shower. So, 30 days. So, isang buwan silang maliligo sa morning ng malamig na tubig. Pero, hindi agad-agad malamig yan. No? Maliligo muna sila ng warm water. And then, bago sila matapos, mag-shift sila sa malamig na tubig. Mga 10 degrees centigrade. So, yung parang lamig na parang galing chiller. So, yun yung lamig ng tubig for 1 minute hanggang 2 minutes. So, and then afterwards, finish na. Tama na yun. No? So, alam naman, 10 minutes ka na malamig. No? Manginginig ka na yan. Sa Netherlands pa. No? So, ang dinocument nila dito is kung ilang beses nagkasakit sa loob ng isang buwan. Yung energy level, yung quality of life, at yung whether may nag-quit ba sa study. Siyempre, pag ganinaw, mag-quit na yan. No? So, ito yung resulta. Alam ba ninyo na sa nag-quit, 20% sa 3,000 nag-quit. So, ayaw nila. Pero, dun sa mga nagtuloy-tuloy, ang nakitaan natin ng resulta is that fewer sick day, yung pagkakasakit nila nabawasan ng 29%. So, people who took cold showers, mas less ang nagkasakit by 29%. So, ibig sabihin, almost 1/3 hindi nagkasakit. So,
sinasabi nila na the cold shower, mga 1 minuto hanggang 2 minuto bago tapusin yung shower, can increase yung immune system. So, pwede. So, pwedeng subukan bukas. Pagka gising, bago magpasok sa trabaho, cold shower. Next is the energy level. The energy and quality of life improve base dun sa survey, sa study na yan. Nag-report ang mga participants na feeling nila mas energized sila. Mas lalong lumakas yung energy nila. So, better overall well-being and improved mood. So, hindi sila laging nagagalit, hindi sila mainit ang ulo. So, mukhang maganda rin talaga ang cold shower. And, yun nga, sabi ko, ang dropout 20%. So, ang conclusion nila dyan is that cold shower may reduce sick days by 29%. So, wala nang dahilan para ma-absent. Wala nang medical certificate. And then, meron pang pangalawang study. Ito naman, cold water immersion and muscle recovery. So, napanood na rin ninyo siguro sa mga YouTube videos. And if you see some yung mga athletes natin, after a game, sa NBA lang, di ba? Nakita natin after a game, ini-immerse nila yung kanilang katawan sa isang bucket of ice, isang shower, parang maliit na pool na puro yelo, di ba? Nakita na ninyo yan. And then, yung iba naman naglalagay ng ice pack sa tuhod. So, ito yung parang ganito yung study. Ang title niya is Cold Water Immersion. Ang tawag natin dyan, cryotherapy. Preventing and treating muscle soreness after exercise. So, it is a meta-analysis, 17 studies. So, ni-review yung 17 na data, 17 studies. And, ang nakita nila dyan is, totoo pala na na-reduce yung muscle soreness. Yung pamamaga ng muscles. Di ba? Kapag kayo ay nag-training, pag kayo ay naglaro ng mahaba na sports, namamaga yung mga kasukasuan, nahirapan maglakad kinabukasan, di ba? So, yung cold water immersion, reduce muscle soreness, ang tawag nila dyan is DOMS, delayed onset muscle soreness, by 20% sa first 24 hours, 48 at 72 after exercise. So, maliit na bagay, pero isipin mo, hindi ka pa ika-ika after exercise. Hindi ka yung parang robot. Kasi nawala yung pamamaga after a heavy activity. And then, the muscle strength. Walang pagkakaiba sa muscle strength. And the mechanism na reduce yung inflammation. Walang pamamaga. Pero hindi siya maganda kung ikaw ay gusto magpalaki ng muscles. Kasi kailangan ng inflammation para lumaki yung mga muscles. Yung mga nagba-bodybuilding dyan. So, kailangan lumaki yung muscles nila, di ba? So, hindi siya applicable doon. Kung malaki na yung muscle mo, talagang fit na yan, at nagkaroon ka ng sports, naglaro ka ng sports o strenuous exercise, doon mo pwedeng i-apply yung cold water immersion or yung tinatawag nilang yung cryotherapy. So, yun yung effect ng cold water. And but wait, there's more. May pangatlong study silang ginawa na pwede pala ang tawag nila ito, the 7-day cold shower experiment. So, yung protocol, 7 days straight, 7 days in the morning, maliligo ka. The premise kasi yung ating meron tayong brown fat sa katawan. Yung brown fat na yan, makita mo yan sa leeg, sa back, tsaka sa spine muscles natin. Pag giniginaw tayo, yan ang nagpo-produce ng heat. Pag nag-produce ng heat yan, maggagamit siya ng calories, pwede kang pumayat. So, ang ginawa nila dyan, in-expose nila for 20 minutes sa cold temperature yung mga participants, yung mga kasama sa trial. And, nagkaroon ng weight loss. Pero, hindi naman siya maganda na expose mo sa winter. Diba? Yung mga subjects. So, cold shower can help.
Sa cold shower, pwedeng mag-burn ng calories yung katawan mo. Gagamitin niya yung brown fat mo. At in doing so, magkakaroon ka ng weight loss. So, gets ninyo? So, overall, yung cold shower, warm ka muna, and then, pagtapos ka na magsabon, tapos ka na maghilod, at banlaw na lang, cold water ang gamitin mo. I-shift mo na yung shower mo. I-shift mo na dun sa, tatanggalin mo na yung heater. Magko-cold ka na for 1 minute hanggang 2 minutes. In that way, pwedeng lumakas ang immune system by 29%. Magkakaroon ka ng weight loss. Mas more energy at mas maganda ang mood. So, yun yung effect ng cold shower. And meron tayong sino ba yung pwede at sino yung hindi pwede. So, hindi naman lahat pwedeng mag. So, dapat gradual lang muna, hindi yung biglang lamig. Warm muna bago ka magmalamig na tubig. And then, control your breathing. Yung hihinga ka sa ilong, sa bibig yung labas. Habang nag-aano ng malamig na tubig pag naliligo. Okay? Control your breathing. And maganda yan, yung likod tsaka upper back kasi nandun yung brown fat natin. Okay? So, pag recovery naman, cold water din. Pag recovery after heavy exercise. No? So, it stays you warm. Afterwards, pagkatapos, paglabas ng banyo, punas agad. Huwag yung nanginginig ka. Yung nag-shiver ka na sa sobrang nginig. Hindi siya maganda. Okay? So, sino yung hindi pwede? So, bawal siya kapag may sakit ka sa puso. Kasi yung cold water can increase the heart rate and blood pressure. So, wag masyado kapag ikaw ay may delikadong sakit sa puso. Okay? Dangerous. Raynaud's disease. Ito yung mga smoker. Pag malamig, nangingitim yung mga kamay at paa. Kasi nga, yung ugat nila lumiliit. Okay? Asthmatic patients. Kung may asthma ka, trigger ang malamig na yan, baka mag-atakihin yung asthma mo. Okay? Bagong surgery. Kung bagong opera, wag muna. Okay? Hypothyroidism. So, mahirap mag-regulate ng temperature kung may hypothyroidism ka. Mas lalo kang giginawin. Okay? So, ito yung mga bawal. So, yun yung ating video ngayon. Yung ating epekto ng cold shower sa katawan. Video number 17 sa ating 365 Journey to Health. Dr. J po, ang inyong internist and cardiologist.